Hello, kumusta po kayo mga kaibigan? Andito na naman po ako at ngayon ay ang video ko ngayon ay magluluto po ako ng pasta kabsa. Guys, sa pasta kabsa kasi imbis na rice ang gagamitin ko dito is gagamit po ako ng pasta. Itong recipe guys ay sinend lang to sa akin ng amo ko. So ginaya ko lang ang video. Sabi niya, iluto ko daw para sa tanghalian nila. So, ito guys, sana success. Kasi first time ko pong gagawin. Ayan po. Antayin lang po natin yung ating mantika na uminit bago natin ilagay ang ating bawang at sibuyas at kamatis. Ayan po guys. So, una ko pong lalagay ay yung bawang. Kasi minsan pag nagluluto po ako guys, minsan uunahin ko yung sibuyas kasi ang bawang is madaling masunog. So, ngayon ay inuna ko po ang bawang. Depende po yan sa gusto natin kung ano bang unahin natin. Kasi sabi nila maganda din yung unahin daw ang sibuyas para nga hindi masusunog ang bawang. So, kahit ano naman siguro guys. Ayan, antayin lang po natin na mag-golden brown ng ating bawang. Tapos, ilalagay na natin ngayon ang sibuyas. Ayan po. Halo-halo lang po tayo. So guys, gusto ko lang po magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin, sa walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo. Ngayong naghahabol po ako ng WH ko, yung mga nag-play sa akin, maraming salamat po. Alam niyo po kung sino kayo. So yun, nilagay ko na po guys yung kamatis. Lulutuin lang po natin yan. Yung guys, yung niluluto ko ito ay kunti lang kasi hindi naman sila ganun karami kumain yung mga amo ko, pakunti-kunti lang sila kumain. Tapos kami naman, ako nagluluto lang ako ng sarili naming pagkain kami ng kasama ko. Kasi iba pa rin, mas gusto pa rin natin yung pagkain natin, 'di ba? Yung pagkain lutong Pilipino ganun. Kaya bihira lang po kami kumain sa niluluto ko para sa kanila. Nagluluto talaga ako ng para sa amin. Ayan guys, nilagay ko na rin po ang chicken breast. Chicken breast po ang ginamit ko dito guys. Kasi po pag nagluluto naman tayo ng kabsa, pag rice po ang gagamitin natin is yung manok talaga. Yung tatagtarin natin yung manok. Pero at this point, chicken breast po ang ginamit ko. Ayan. Tapos guys, maglalagay din po ako dito ng mushroom. Kasi pasta po ang ginamit ko. Kaya gagamit po ako ng mushroom. Pero kung basmati rice po, hindi po natin kailangan ang mushroom. Ayan guys. Haluin lang po natin. Lulutuin natin yung chicken. Ngayon guys, ilalagay ko na po yung mga pangpalasa natin. Una po itong Mismar. Hindi ko po alam kung anong ibang tawag dito kasi dito ko lang naman po ito sa Saudi nakita. Hindi ko po alam kung meron yun sa Pilipinas. Basta ang tawag nila dito is Mismar. Yung parang dry siya na bulaklak na. Hindi ko alam, bulaklak ba tama ba? Basta yun. Sa mga nakakaalam po, sa mga nandito sa Saudi, alam po nila yan. Ayan po, at naglagay din po ako ng chicken cubes, pampalasa. Ayan guys, halo-halo lang po tayo. Maglalagay din po ako guys ng turmeric, konting turmeric powder. Ayan po. At ang ating black pepper. At ang ating coriander powder. Tawag naman nila, ang Arabic naman dyan is kisbara. Kisbara powder. Coriander powder guys. Ayun, tapos meron tayong lalagay din na buharat. Minsan guys, ang mga spices nila dito, mga panghalo nila, pampalasas, di ko alam kung anong mga tawag dyan. Basta inilalagay ko na lang kasi sabi man yung pampalasa daw nila yan. Ilagay ko daw.
Nasa video din po kasi yan guys. Ayan guys, lagyan po natin siya ng konting tubig para po maluto yung ating manok at ma-combine po ng maayos yung ating mga ingredients. Ayan guys. Konting tubig pa. Lagyan po natin siya guys ng dried lemon at saka yung cinnamon stick. Ayan. Mga pampalasa nila yan guys, kaya minsan sa dami ng mga panghalo nila, parang minsan ako ayoko rin ng lasa, ayoko ng amoy yan. Pero sila gustong gusto nila yan kasi mga panghalo nga nila yan. So guys, takpan lang po natin siya, antayin lang po natin maluto yung manok. Ayan guys. Guys, naglagay na po ako dyan sa time na yan, naglagay na po ako ng mushroom. Kasi kanina nagdadaldal ako, hindi pala naka-on yung aking camera. So, hindi ko na ipakita sa inyo. Yun lang naman po ang idinagdag ko dyan guys, is yung mushroom, yung sliced mushroom, at saka yung chili finger. Ayan guys, lalagyan ko na po siya ng tomato paste. Kunti lang po guys kasi yung dyan, kunting tomato paste lang para magkulay red lang siya, pero ang talaga dyan is turmeric para maging yellow siya. So guys, ilalagay ko na po yung coriander leaves, chopped coriander leaves. Ayan. Alisin po muna natin yung chili finger guys, kasi malambot na siya, baka madurog siya, magkukos siya ng anghang sa ating pasta. Ayan, ilalagay ko na po guys yung ating pini pasta. Ayan po. Instead na rice, yan po ang ginamit ko, yung pini pasta. Mix lang po natin guys. Luto na po yan. Kasi yung pasta ko pala guys is nilaga ko na po, ready na po yan. Kaya hindi po natin ngayon patatagalin. Kasi nga luto na po yung ating pasta. Ayan guys. I-mix lang po natin siya ng kaunti para yung ating sauce ay pumasok doon sa ating pasta. Mag-ano talaga siya yung sa pasta natin. Takpan lang natin siya ng kunti guys. Pero at that time po, inoff ko na po yung aking apoy. Inoff ko na po kasi yung init po ng kalan is makakaluto pa po yun doon sa ating pasta. Tikman lang po natin ang lasa niya guys, para kung maalat is mag-adjust po tayo dagdagan natin ng water, o kaya kung kulang naman po sa alat is mag-ano po tayo, dagdag ng asin. Ayan po guys, luto na po ang ating pasta kabsa. Ayan, inilagay ko na po sa plato at isa-serve ko na yan sa amo ko. Yung ganyang isang plato guys is tama lang po yan sa kanila. Ayan guys, malapit na tayong matapos. Tapos ipapaibabaw lang natin ng ating decoration, ng ating presentation. Ayan guys. Ready to serve na po. I-clean lang po natin ng tissue ang ating serving plate para maganda naman po tingnan pag ibigay na natin sa ating amo. Ayan guys.
Thank you guys for watching. Salamat po. Maraming salamat po sa mga suporta po sa akin palagi. Thank you so much. Bye-bye.